Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. At gaya nga po nung nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan po natin sa ating pong last segment ay yun naman pong ordinansa po ni Konsehala Bernadette Olivares para po sa ating mga barangay health workers at barangay nutrition specialist. Umpisahan po natin sa inyo siguro po. Konsehala, kasi meron kang BHW saka BNS ordinance. Opo. Okay. Paki-explain, please elaborate ang trust or goal ng ordinansang ito. Paano nyo ini-institutionalize ang BHWs at BNS sa San Pedro para sa mga barangay? Saka ano po ba ibig sabihin nito at bakit po nyo naisip na magpasa ng ganitong klaseng ordinansa na para sa amin malaking bagay po sa mga nagtatrabahong nasa baba o nasa kasama ng barangay? Opo. Yes, Kap. Doon po sa dalawang ordinansa na yun, magkahiwalay po yan eh. Una ko pong ipinasa yung institutionalization po ng barangay health workers. So, sa lahat po ng mga batas na ipinapasa ko, lagi po ako may reference dyan ng mga Republic Acts na naipasa na po dito sa ating bansa. Ito pong ordinansa natin na nauna, ito pong sa barangay health workers po natin, kaya ko po siya ipinasa ko po yan taong 2017. Yes. Ito pong recent kasi na 2024 amendments na lang po yan eh. Nung 2017 po kasi kaya ko siya ipinasa, magbabarangay elections po tayo noon ng 2018. Nanalo ako nun. Congratulations. So, ang isa po sa mga feedback na nakuha po namin, nahihirapan po minsan ang mga barangay natin kapag panibago na naman yung mga kasama po ng barangay captain natin na magtatrabaho sa barangay. Yeah. Kasama po dyan ay ang ating mga barangay health workers. So, doon po sa Republic Act, ang nakalagay po doon sa Magna Carta for Barangay Health Workers po natin ay mga more on the incentives and then the benefits na makukuha po ng BHWs, tapos kung ano po yung mga requirements or qualifications nila para ma-hire sila as BHW, pero hindi po nakasaad sa batas paano natin po protektahan ng tenure ng mga BHWs natin. So, yung security of tenure ang tinakil niyo dyan. Opo. Kung isipin mo, parang self-serving ba yan? Security ng tenure ng BHW, pero hindi po. Hindi siya self-serving. Bakit? Kasi kapag bagong BHW na naman ang hinire ng kapitan natin, yung continuity po nung mga projects natin para po sa health ng barangay natin mapuputol. Yung mga barangay health workers po natin, may mga trainings po na nag-undergo sila ng trainings with the health office and the DOH. So lahat po yan, babalik tayo sa zero. Uulitin na naman natin siya. Yung pangarap natin as a barangay leader for continuity and sustainability ng mga projects natin, hindi po magkakaroon po ng gap. Totoo yun. Kasi nga po, bago na naman yung barangay health workers Totoo natin. So ang mahihirapan again, so maririnig nyo ito palagi po sa akin kasi yun po talaga, doon ako passionate, ang mahihirapan, again, yun na namang mga tao sa barangay kasi nag-iba na naman tayo ng tao. I understand na ang ina-hire po natin sa barangay yung napagkakatiwalaan po natin. Pero dapat naman kasi non-partisan din po, di po ba, ang mga BHWs natin. So regardless kung sinong sinamahan or kung sinong kapitan ang nag-appoint sa kanya, dapat hindi siya maapektuhan yung trabaho na kaya niyang ipagpatuloy at gawin para sa mga kabarangay natin. Tama po yun. Ako naniniwala po ako doon sa sinasabi niya bilang kapitan po ng barangay, lalo na sa amin. Bago 2018, pinag-uusapan natin, ginawa niya yung batas. Ako po sa barangay ko, wala po akong tinanggal na nandun po sa kabilang partido o most especially yung mga BHW, BNS. Bakit? Kasi sila yung nakakaalam eh. Tuturuan nga nila kaming mga bago eh. So never saka dapat nga talaga apolitical lang kanilang ang kanilang
ginagawa o silang mga BHW at BNS dahil sila naman tumutulong lang naman eh. Opo. It's sad to say na talagang merong nilamon ng sistema ng politika pero wala tayong magagawa doon. It's part of the dynamics of the political world. Pero sana ang request ako, kung pwede ko mag-humble request na kapag talaga mga BHW, BNS, katulad ng ordinansang ginawa mo, Konsehala, ma-specify talaga na wag silang maalis ng mga kapitan na bago. Kasi unless talaga naman pasaway yung tamad yung BNS sa BHW at wala talagang ginagawa. Pero kung ano naman, performing, dapat hindi ho nasasama sa politika ng barangay ho yan. Opo. Kaya nilagay din po namin sa ordinansa yung mga justifications, yung mga pwedeng mga dahilan kung bakit pwede mo lang mapalitan yung PHW mo. Pero dito pong inamyendahan po namin siya ng 2024 kasi nagbaba po ng memorandum circular ang DOH po natin at ang DILG. Ngayon po kailangan dumaan po siya sa city government kung mag-aalis ka ng BHW, di ba, Kap? So, pero before pa po niyang memorandum na yan, sa amin po ginagawa na po namin yan eh. Sa local health board po namin, kailangan dadaan po sa local health board ng LGU namin kung gusto mong alisin yung BHW according po doon sa provisions na nakasaad po doon sa ating ordinansa. Sorry. Sige lang. Mahalaga kasi yung trust and confidence ng Opo. barangay captain doon sa BHW. Mahalaga po yun. Hindi ko ini-invalidate at inaalis po yung ganong klase. Pero syempre, mahalaga din yung ano yung kulang natin sa kaalaman, lalo na kung bagong upo tayo eh. Kasi hindi naman natin alam kung ano trabaho talaga ng BNS eh. Lalo na ngayon, alam niyo po ba na nakaka-affect ang nutrition ng bata doon sa talino niya? Yes. Ganun po. Ang Mandaluyong, iyabang ko lang ng konti, ay kung hindi ako nagkakamali, nasa top 3 sa pinakamatalino sa buong Pilipinas. Wow. Bakit? Dahil sa maganda pong programa ng ating aming mayora dun sa sa nutrition. So doon pa lang makikita nyo na yung mga constituents natin at mga anak ng constituents natin tatalino kasi magaling ho yung BNS na nag-handle nung nutrition ng mga bata sa barangay. Yun po ang ibig ko sabihin doon. Opo. Follow-up question kayo. Ako, gusto ko lang in behalf sa lahat ng BNS tsaka BHW sa Pilipinas, nagpapasalamat sa inyo, Konsehala, tsaka Kap Dondon sa inyong mga programa. Kasi alam nyo, mga kabarangay, hindi nyo, yung BHW tsaka BNS. yung BNS, hindi nyo na kailangan hintayin yung Magna Carta for Barangays Act dahil dito sa ordinansang are. Kaya kayo mga kagawad, sana ipopost namin ang ordinansa ni Konsehala Bernadette Olivares para gayahin nyo ng ma-institutionalize at maging parang lang regular employees ang mga BNS tsaka BHWs na hindi mapupolitika. Kaya nga ang susunod na tanong ko nga dyan, Konsehala, is dahil nga parang nagiging regular employees na sila ng barangay. Dahil integral part sila Opo. ng ating mga anak. So, kalakip siguro niyan balang araw yung kanilang sweldo dahil maliliit din ang bigay ng mga sweldo ng honorarium sa ating BHW at BNS. Opo. Actually, Sorry na, put on the spot kita. Hindi, okay lang po. Kasi isa po yan sa mga pinagsimulan po namin nung ginagawa po namin yung ordinansa. Ang sweldo po kasi, ang honorarium po kasi di ba nila ay depende sa budget ng barangay. So sa kanila, iba-iba yung natatanggap nila at sa hirap ng trabaho ng BHW at BNS, kasi ito talaga yung mga umiikot, di ba, Kap, sa barangay. Sila talaga yung pagod, init, ulan, lahat pag kailangan iikot sila. Pag may calamity, sila pa yung first responders natin sa mga evacuation centers natin. So, kasama po daan talaga yung sweldo na pinag-uusapan po namin. So, in lieu po doon sa kakulangan po ng naibibigay ng barangay, nag-alat po ang city government ng additional na allowance sa atin pong mga barangay health workers.
Kadagdagan po dyan, pero ngayon po kasi pinag-aaralan namin kung kakayanin din namin na pati po sa mga barangay nutrition scholars namin, makapag-provide po kami ng additional allowance sa kanila. Pero both the BHW and the BNS po, meron pa po silang additional na incentives na nakukuha po from the city government. So, yun pong aming City Health Office at yun pong aming City Nutrition Office, nag-create po sila ng award, parang ng system para for awarding na makakapagbigay po ng incentives doon po sa BHWs natin ng DNS. Depende po kung ano sa mga criteria yung pumasok sa mga BHW and BNS po natin. So, yun po yung mga additional na tulong na binigay po namin. Actually, yun yung tatanong ko sa yung budgetary needs. Pero sinagot mo. So, kasi depende rin po sa depende rin po sa syudad o sa munisipyo. Kasi kung may kapasidad ang isang syudad na magbigay ng allowance, talagang minsan hindi naman napapabayaan sa Mandaluyong. Again, Mandaluyong. Kasi doon po ako. Yung BNS namin sa BHW, alaga naman po ng city government. Lalong-lalo na si Mayora ang Nutrition Action Officer nung panahon na si Secretary Benhar Abalos ang mayor po ng Mandaluyong. So, nag-ano po ng awards ang kasi nga dahil do sa sinasabi niyo po na incentivize o bigyan ng incentives yung mga BNS para sa mga kanilang ginagawa. Alam niyo po ba, Kags Butch, nung lalo na nung COVID, SK Mai, nung COVID, ang BHW ang humaharap sa mga positive. Yes. Tapos ang sweldo nila from the barangay 500. Minsan wala pa, minsan isang buwan ho yun. Kapag maliit ho yung kinikita o real property tax o yung funds ng barangay. PT. O tapos dito wag na sa Maynila, nandun tayo sa mga probinsya. Ang layo pa, gadaan pa sa bundok. At wala po silang hazard pay, Wala kadalasan. Yeah. So ako at si Kags Butch, si SK Mai, si Kags Marie dito sa barangay tayo. We empathize. Talagang nararamdaman namin ang mga katulad nyong BHW sa BNS. Dahil nga sa hirap ng inyong ginagawa, kayo po yung unsung heroes namin. At yun ang nasusolusyonan ng ating magaling na konsehalang bisita po ngayon. Salamat. Ayun po, ang napansin ko lamang po dun sa mga napag-usapan po nating ordinansa po na naipasa po ni Konsehala, very solutions-oriented. At lahat galing sa puso. Opo, talagang pinag-isipan po ng mabuti at talagang nilay down po lahat po ng pangangailangan, kung ano po yung mga kailangang solusyonan na problema sa inyong pong lugar. Ngayon po, Konsehala, meron pa po ba kayong mga ordinance na naiisip pa pong ipasa o kailangan po sa inyong lugar at maaari niyo po maibahagi sa mga kabarangay natin? Yes. Ngayon, meron akong isang ordinance na nasa first reading na. Ito po yung anti-online sexual abuse and exploitation of children. Recently lang nagbaba na po ang DILG na nire-require po ang lahat ng LGU na magpasa ng ganitong ordinansa. Pero prior to that memorandum po, naipasa na po namin sa first reading. So ongoing na po ngayon yung aming committee hearing para po maipasa na yung ordinansa. And then ito pong isa pang ordinance na gagawin ko kasi nga po naging popular po yung ordinance natin for the protection po for the institutionalization of BHW. Sumunod po dyan yung sa BESU, yung Barangay Employment System Unit po natin. And then recently, ito nga po yung Barangay Nutrition Scholars natin. So dahil po nagkakaroon ako ng meeting ngayon with our VAUSI Help Desk Officers because of the anti-OSAIC ordinance, ngayon ito na po naman din yung request nila na baka po pwede na magkaroon din tayo ng isa pang ordinansa para naman po sa protection din ng tenure ng ating mga VAUSI Help Desk Officers and to provide them additional trainings pa on top of what the ILG is requiring them. Maganda yan. Ganda. Unti-unti na nagiging Magna Carta. Kahit pa isa-isa lang, hindi na natin kailangan hintayin sa Kongreso o sinabi yung Magna Carta. From the barangay to the local government units, council, mauumpisahan na natin.
Kahit pa paano. Tama ka, Exbuj. Most especially yung dun sa exploitation. Yes. So, kasi 'di ba nag-arise yan doon sa nahuli ni secretary yung doon sa ibang bansa. Sa ibang bansa dinala niya rito yung ilang daang bata ang ini-exploit nitong Maganda yan kasi ang laking bagay po niyan sa amin mga kabarangay captain. Natuto sa mga kagawad. Nakakatulong po yan. Dahil hindi natin alam kung ano yung nangyayari doon sa loob ng kwarto eh. Dahil internet lang ang katapat eh. Totoo po yan. Actually, nagulat po ako noon. I received po kasi an invitation from International Justice Mission to attend a seminar. So, nagulat ako, ba't kaya lagi nila akong ini-invite? Pang third batch na po ata yung napuntahan ko. It turned out, sa San Pedro pala, meron pala kaming 6 na survivors. Oh, see? Na ang youngest was a 6-month-old baby. Wow! So, I attended the seminar December of 2022, January of 2023. Nagpatawag na po ako agad ng consultative meeting with the VAUSI help desk officers po ng PNP. Kasi part po doon ng ordinansa din, bukod po doon sa kung paano ba natin sila masusugpo, yun din pong patakanan naman ng survivors. Paano naman natin sila aalisahan? Kung paano natin sila matutulungan na hindi magpaulit-ulit. Actually, maganda po yan. Sa barangay po kasi, bawal pong ano po pinagbabawal po din namin yung mga nakahubad sa kalye ng mga kalalakihan. Ganun po kataas yung binibigay kong sa barangay, lalo na pagdating sa kababaihan. Yung importance na, lalo na sa mga kabataang babae. Safe space. Yes, ano po yung naglalakad kami, nakahubad po yung yung ginagawa nyo po, hindi lang po at awareness po yun sa buong komunidad Sana ho, i-emulate po kayo, again, gayahin po ng mga ibang mga barangay captains. Gawin po nila sa council ang inyong sana pag pwede catfish maipakita din natin yung kanilang ordinansa kapag ito naipakita. Yes. Aabangan natin yan. Yung mga iniisip ni Konsehala. At syempre, yung mga pinag-usapan natin ngayon ay ipopost natin sa ating FB page. At I'm sure maraming mga kagawad, mga kapitan, ang magiging interesado din Ngayon, Konsehala, maraming salamat at talaga namang hindi kami nagkamali sa aming inimbita. Meron nga mga comments ko na iba daw ang attack sa Pedro. Yan daw si Konsehala Bernadette Olivares. Ngayon po, Konsehala, anong message niya sa 42,054 barangay sa at ano po ang next para sa Konsehala para naman kumala Maraming salamat po sa opportunity. Again, this is my last term na po as a city councilor ng San Pedro. Siyempre, sa mga susunod na panahon po, I aspire for a higher position kasi hindi yung kadalagitan. Ang puso ko po talaga ay nasa legislation. Nasa pagpapasa po ng mga makabuluhang batas. Every day, hindi po napapasinga yung utak ko, lalo na yung mga nakikita ako na mga parang pwede ko tong gawa ng ordinance or meron akong pwedeng magawa para sa mga kababayan ko. So yun po, ang plan ko po is to be a member of the Sangguniang Panlalawigan po ng province of Laguna na na-assign po this coming 2025. At sa mga nanonood po natin na ibang coming from the different barangays po ng Pilipinas, ako po ay saludo po sa inyong lahat. Hindi po madali ang ginagawa ng mga barangay leaders po natin. Yung lalo na sa mga barangay captains po natin, kagaya ni Cap, ng ating pong mga kagawad, even the SK officials po natin, hindi po madali yan. Alam ko po yung hirap na inyong tinatahak para po sa inyong mga kabarangay at saludo po ako sa inyo at nagpapasalamat po ako kasi kung hindi po maayos ang barangay, hindi po magiging maayos ang bayan. Sa inyo po talaga yan nagsisimula. Kaya't salamat po sa inyo. At sana po, wag po kayong titigil sa mga gagandang ginagawa ninyo para po sa inyong mga kabarangay. Wag po tayong matatakot
na humingi ng tulong kapag alam natin na hindi na natin kaya, at wag din po tayong mahihiyang magsabi kung halimbawa pong meron tayo mga pangangailangan na hindi po kakayanin ng pondo ng ating barangay. Dahil sure po ako na inyo pong local government unit ay handang tumulong para po sa kapakanan ng barangay na inyong nasasakupan. Ayan po, maraming salamat po, Konsehala. Again, it's our honor po na makasama po kayo dito sa aming programa. And sana po makasama po namin kayo muli. At mga kabarangay, sana po marami po kayo ng aral at inspirasyon mula po sa mga ibahagi po sa atin ngayon, Konsehala Bernadette Olivares. Maraming salamat po sa inyong pag-usap sa araw. Muli ang inyong Kagawad Kags Butch Serrano at ni Cap Don Francisco. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dito lang sa Barangay